Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video mga idol, pinag-usapan po natin kung tama bang sabihin na para lang daw sa mga tamad at munin ang mga paayuda ni Tamba. Galit na galit yung nag-message sa akin sa mga nakakatanggap ng mga ayuda kahit di naman daw kasama sa poorest of the poor. Nakachat ko yung kababayan natin na yon. Ang sabi niya sa akin, pensyonado daw ang lolo noon nakasama niya sa bahay. Tapos nasa abroad daw ang magulang niya nag-work. Pero kasama daw siya sa akap at tupad. Eh di cute, 'di ba? Imagine kung sino-sino lang palang nakakasama diyan, no? Kahit pala hindi qualified para maisama diyan, nakakasama pala talaga, no? Anak ng tongkong mga ito talaga, no? So palakasan lang pala talaga sa tagalista ang sistema ng mga ayuda na yan, no? Which is napaka-unfair. Paano naman yung mga nasa poorest of the poor na hindi close kay tagalista? Eh di, itsipwera na ba sila? Well, it turns out na parang ganun na nga ang nangyayari mga idols. Naktanto ko no? Napaka-unfair po nun mga idol. Kaya nga guys, ganun pa man, hindi ko po makakalimutan paalalahanan ng ating mga kababayan na nakakatanggap ng mga ayuda from AIX, AKAP, TUPAD, or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag-e-exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? 'Di ba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umeksena. So meaning to say, these ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon. Hindi ang mga ayuda na yan. Kaya naman mga idol, huwag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po natin lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatids, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na bo ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. So ngayon naman mga idols, masasaksihan na naman po natin ang walang kapaguran sa pagsiserbisyo sa mga nangangailangang Pilipino dahil bisyo niya ang magserbisyo. Nagpaabot ng karagdagang tulong si Senator Bongo sa mga biktima ng landslide sa Maco, Davao de Oro nitong Miyerkules, December 11. Nako, kaya na naman po si Senator Kuya Bongo. Hindi po talaga siya makatiis na hindi tumulong sa mga nangangailangan, no? Nako, the best ka talaga Kuya Bongo. Nga pala guys, may nakapagsabi nga pala sa comment section noon na feeling close daw po ako kay Senator Kuya Bongo dahil sa pagtawag ko daw po sa kanya ng kuya. Di ata alam nung basher na yon na Kuya Bongo lang ang gusto niyang ipatawag sa kanya ng mga tao, hindi senator. Ang gusto kasing maramdaman natin ni Kuya Bongo ay yung kapantay lang natin siya, hindi yung mas superior o mas angat siya sa atin. Kaya naman Kuya Bongo lang po ang gusto niyang itawag natin sa kanya. Kasi guys, hindi siya politiko eh. Public servant po kasi siya. Okay ba? So FYI yun dun sa isang nag-comment na troll ni Bang. Okay ba? Naging katuwang ng kanyang malasakit team sa pagtulong sa Barangay Masara si Captain Douglas Dumalagan Jr. Maraming salamat Cap Dumalagan, mabuhay po kayo. Matagumpay sila nakapagbigay ng relief packages sa 11 naapektuhang pamilya na nagpunta sa Municipal Social Welfare and Development Office.
Buti na lang talaga nandiyan na si Kuya Bongo palagi sa mga nangangailangan, no? Alam nyo guys, ang pattern na ginagawa ni Kuya Bongo na to, yung pagtulong niya sa mga kababayan natin na nangangailangan, ito po ang ginagaya ni Romualdez, mga idol. Kaso ang nangyari, gusto niya magbigay na lang ng magbigay ng ayuda para magkaroon ng utang na loob sa kanya ang taong bayan para sila ang iboto. Nakakatawa lang, di ba? Kaya nga po na ipagkumpara ko si Bangag kay Senator Bongo before election 2022, di ba? Kasi real talk naman po talaga mga idols na mas marami naman talagang nagawa si Kuya Bongo kay Bangag before election 2022. Di ba? Malasakit center pa lang ni Kuya Bongo and PRRD, wala nang sinabi si Bangag eh. Tama. Di ba? Ano ba kasi nagawa niya bago siya maging presidente? Di ba? Nga. Di ba mga idols? Real talk yun. Nandoon din ang national government para tulungan ang mga benepisyaryo na muling maipatayo ang kanilang tahanan. Nako! Nandyan din daw ang national government mga idol. Baka naman yan yung mangilan-ngilang 2x2 at ilang yero lang ang ibibigay ng mga yan ha. Nako! E di singwik ni Bangag ang mabubuo nilang bahay niyan kung ito lang ang materyales na ibibigay ng national government sa mamamayan. Di ba guys? Weak leader talaga eh. Bilang lingkod bayan, sisiguraduhin ni Senator Kuya Bongo na matutulungan na makabangon ang bawat pamilyang Pilipino. Naman, si Kuya Bongo pa ba? Ito guys, ang public servant na certified na may malasakit sa taong bayan mga idols. Tama. Kaya nga numero 1 ka sa listahan ko sa pagkasenador Kuya Bongo. Kaya naman guys, wag mo natin kalimutan ngayong paparating na halalan 2025, iboto po natin si Kuya Bongo sa pagkasenador. Ayos po mga idols? So para po laging inform ang ating mga kababayan sa kasamaan ng bank administration, hindi ko po makakalimutang ipaalala sa ating mga kababayan ang top 15 na kasalanan ng bank administration. Kaya ang Marcos resign na ang sinisigaw ng entire Filipino nation. Siyempre guys, uunahin ko na dyan yung unang-unang naging kasalanan ni Bangag. At yun ay walang iba kundi ang pagpapa-abolish niya sa PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni PRRD para malabanan nila ang korupsyon sa gobyerno. Imagine kakaupo pa lang ni Bangag sa pagka-presidente, yan agad ang inabolish niya o yan agad ang unang-una niyang ginawa mga idol. E di kitang-kita ang motibo, di ba? At yun ay walang iba kundi ang mag-give way sa corruption activity na isasagawa nila in the future at yan nga po ang ginagawa nila. Pangalawa, yung muling naghari ang mga kriminal at mga durugista. Dahil kung noong panahon ni PRRD sila ang nababalitaan natin napapaslang, ngayong panahon ni Bangag panay inosenteng tao at mga law-abiding citizen naman ang mga pinapaslang ng mga kriminal at durugista. Imagine that? Doon pa lang wala ng continuity. 'Di ba? Pangatlo, syempre ang 20 pesos na per kilo na bigas na pinangarap ni Bangag na ginamit niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung nanalo na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari. 20 pesos na per kilo pala na dagdag. Alang hiya na yan, no? Budol Israel. Pang-apat, yung nag-upgrade na po ngayon ang mga durugista. Kasi kung dati, kung saan-saan lang ang mga drug den, ngayong panahon ni Bangag po siya nasa Malacanang complex na rin. Imagine that? Lumalapit sa kanya, no? Gumagapang lang sila. Panglima, yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang saligang batas para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon. At para masaya ginamit nila ang mga ayuda para papirmahin ang mga tao na magpa-participate na tinawag nilang People's Initiative. So dahil sa galawan nilang yan, nag-backlash po ito sa kanila nang binanatan sila ni PRRD sa kanyang mga prayer rally. At nireveal nga po ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga po ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga pwesto. Pang-anim, ipasok na po natin dyan ang mga ninakaw ni Romualdez sa Kamara from NEP to GAA. Imagine billions of pesos ang ninanakaw nila taon-taon, no? Grabing garapalang pagnanakaw yun. Tama. So ito po pala ang dahilan kaya po inabolish agad ni Bangag yung PACC ni PRRD para mag-giveaway sa korupsyon ng Kamara ngayon. Ang galing, di ba? Budol is real, mga idol.
Pang-pito, ipasok na po natin dyan ang bilyong-bilyong investment sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayo nababalitaan hanggang ngayon. Kailan kaya nila planong i-initiate or i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na yon, no? Pagputi na ang uwak. Pangwalo, ipasok na po natin dyan yung billion a day na invisible flood control project ng Bank Administration. Parang wala naman no? Parang flood lang ang meron Wala namang control. Di ba? Di ba? Pangsyam na kasamaan ng Bank Administration ay alam nyo ba na sa panahon lang ni Bag nangyari yung merong loan better na nanalo ng jackpot prize sa loto ng 20 beses sa isang buwan? Wow naman, mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot prize na yan. So isa lang po ang ibig sabihin nito, na kayang-kaya ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga PCSO? Lotohan o lokohan? Linawin nyo di ba? Pang-sampo mga idol, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo ng PhilHealth? Ha? Sino-sino po ang nakinabang doon mga boss? Parang wala ng report, wala ng resibo no? Iba talaga pag kontrolado ang kongreso no? Shout out sa'yo, Romualdez. Pang-11, yung pagbenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa. Bakit news blackout ito? At bakit walang komento dito ang buong kongreso, no? Mapa upper or lower house man, no? Putya, tahimik lahat, no? Ba't kaya? Na-liquidate na ba sa lahat? Alang hiya na yan, no? At ang pang-12 ay ang pagiging niya pong di umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga no comment siya at hindi siya kumakasa sa mga drug test at hair follicle challenge na sinisigaw ng taong bayan sa kanya. 'Di ba? Siguro dahil ang pagiging drug user ng presidente ay isa pong impeachable offense. Kaya po pilit nila itong kino-cover up. Tama. Make sense, 'di ba mga idol? So yan po ang top 12 na kasalanan ng Bank Administration. Kaya po Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. At dahil napakatindi nga po ng backlash ng mga issue na to sa kanilang administrasyon, putya hanggang ngayon, kino-cover up pa rin po nila itong top 12 issue na to gamit ang mga diversion tactic circus issue nila ngayon. Gaya ng mga issue sa Pogo, kay Alice Guo, Pastor Kibuloy, EJK investigation kay PRRD at ang confidential funds ni VP Sara at ng OVP. So may dumagdag po sa top 12 na kasalanan ni Bang mga idol dahil ang top 13 sin ng Bangag Administration ay ang pagsama ng BICAM ng pondo ng AKAP kahit hindi naman ito kasama sa NEP or National Expenditure Program. Samantalang ang top 14 sin ng Bangag Administration ay yung pag-zero budget sa PhilHealth ngayong paparating na taong 2025. At ang pang top 15 na kasalanan ni Bang ay yung tinolerate niya ang garapalang pagnanakaw ni Romualdez at ng mga puppet nito sa kamera. So yan na po ang top 15 sin ng Bank Administration mga idols. So guys, alam nyo ba na nagkaroon na naman ng concert sa Malacanang ngayong December 15 mga idols? Aba, talaga namang napakatindi ng Bank couple na to no? Imagine sa panahon lang nila nagkaroon ng madalas na pa-concert dyan sa Malacanang, no? Alang hiya na yan. Ayon po sa post ng Philippine News Agency, look, stars align in Malacanang as President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Marcos welcome some of the biggest names in the Philippine entertainment industry for the 5th Concerto sa Palasyo on Sunday evening December 15, 2024 at the Kalayaan Grounds of the Palace. The event highlighted the Filipino film industry's vital role in shaping the nation's culture, celebrating its immense contributions to the country's artistic heritage. Ay opo, na-shape talaga ng pelikulang Pilipino ngayon ang kultura ng ating bayan. Lalo na yung nagsimula na ang Showtime kasama si Vice Ganda, yun po ang simula na sobrang dami ng kabataan ang naging bastos sa mga magulang o sa mga nakakatanda sa kanila. Dahil kay Vice Ganda. O diba? Congratulations sa movie industry. Dahil ang mga pilosopo niyang mga reasonings at ang mga bastos na pananalita niya ang na-adapt ng mga kabataan. Kaya nga pambansang bastos talaga ang itawag dyan
kay Vice Ganda eh. So congrats sa movie industry ng Pinas. They really shaped the nation's culture sa pagiging bastos ng mga kabataan. So congrats sa inyong lahat, ha? And imagine pang 5 konsyerto sa Palasyo na Palayan mga idols, no? Syempre hindi pwedeng walang talent fee dyan ang mga artistang pumunta. Tama. Diba? Magkano kaya ang nagastos ng bank administration dito, no? So pwede palang idagdag to sa mga kabalbalan ni bank, no? Itong madalas sa pagpapakonsert niya sa Malacanang. Ang cute lang no? Ang galing magpa-concert pero ang solusyonan ng problema ng Pilipinas, putya, asa pa tayo. No? Yan, dyan po magaling si Bang mga idols. Ang mag-party-party, concert-concert, saka gala-gala. Kaya nga nabansagan natin siyang party president eh. Diba? Tama. Diyan siya magaling mga idols. So dapat pala magkaroon ng National Party Agency ang gobyerno tapos siya ang chairman, no? Diyan lang siya magaling eh. Eh di ibigay natin ng hilig, di ba mga idols? Ganun lang yun. So gaya nga po ng palayo pong inuulit-ulit sa kada vlogs ko mga idol, I'm not just a vlogger. Dahil ako po ang vlogger na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magagawa lamang po natin ito kung tayo po ay magkakaisa. Kaya naman po iniimbitahan ko po ang lahat na sumali po sa FB group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para po makasali sa mga survey na iko-conduct ko po sa Facebook group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter po ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. Na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang nasi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasi-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang o kahit maka 2,500 pa silang nasa survey? Kaya nga I don't believe in survey kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka-survey ng at least 50% na katao sa total voters population natin, dapat po lagi nating isipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. Tama. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapa pro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang susuportahan nila, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin sa FB group na to kundi bumoto sa mga i-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamind condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So guys, once na ma-approve ko na po kayo at nakapasok na po kayo sa Pulso ng Masang Pilipino group, i-click nyo lang po itong dalawang nakapin sa group natin. So click the first one at sumali po sa approval rating survey natin. And then click back para po bumalik ulit kayo sa home ng group natin. And then click the second one at sumali po sa trust rating survey natin. Para po malampasan natin ang 1,200 hanggang 1,500 na respondents ng mga scam survey agency na pinagkukunan ng information ng mainstream media. Okay ba mga idol?
So ngayon naman mga idols, ipapakita ko naman sa inyo sa video na to kung bakit ko nasabi na bops lang ang magsasabi na may sobra-sobrang pondo ang PhilHealth. Watch this mga idols. Kinwestiyon ng isang healthcare reform advocate ang kasunduan ng PhilHealth Development Bank of the Philippines at isang party list group na tutugon sa kakulangan ng healthcare facilities. What? Ano yung partido na yon? DOH or DPWH para tumugon sa kakulangan ng healthcare facilities? Isang partidong bida-bida lang naman yun ngayon di ba? Ang lakas talagang umepal no? Ang lakas umepal ng partidong to, no? Hindi mo talaga malaman kung anong nire-represent ng tingog party list na yan no? Ang daming gustong gawin Lakas umepal, grabe. Karo kasi magamit sa pangampanya sa nalalapit na eleksyon. Anong baka magamit sa pangangampanya? Ayun naman talaga ang motibo ng galawan na yan. Di ba? Tama. Para syempre, sikat na sikat ang partido nila, di ba? Kada municipality ata sa Pinas, meron yan Buti sana kung pera nila ang ginagamit nila sa mga pang-epal nila, kaso hindi naman di ba? Diyos ko Lord naman talaga, lakas o epal ng tingog party list na to. Ang pondong gagamitin para sa programa. Nakatutok si Maki Pulido. Inisyatibo ng Tingog Party List ang pagbuo ng Memorandum of Agreement sa pagitan nila, Development Bank of the Philippines at PhilHealth o Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Wow! First time po atang nangyari to mga idols, no? Sobrang lakas naman talaga nitong tingog party list kay Bangag para paboran niya ng paboran na epal sa gobyerno no? Nang lagdaan ito, dumalo pa si House Speaker Martin Romualdez, asawa ni Tingog Party List Representative Yeda Romualdez. Sandali lang, sabi ng healthcare reform advocate na si Dr. Tony Liachon. Trabaho naman daw talaga ng PhilHealth na ipatupad ang universal healthcare. Bakit may kasama pang party Oo nga. Ano pang pala ng ginagawa ng tingog party list dyan? list? Hindi rin daw kaya ito questionable dahil malapit ng eleksyon. Well, that is the main reason kaya nila ginagawa yan. Para sumikat na sumikat ang partido nila. 'Di ba? Para syempre sila ang iboto ng mga nabibigyan nila ng mga tulong. 'Di ba mga idols? Basic logic. Ano ba naman yun? Bakit ang party list na lang yan ang pipiliin natin? Bakit hindi po ibang party list? Tama! Yung party list dapat na healthcare ang nire-represent. Pwede yun, di ba? Pero bakit tingog? Di ba boses ang ibig sabihin ng tingog? Di dapat pala sa National Party Agency kayo ni Bang. Di ba? Wag dyan, uy! Boses pala kayo Oo nga naman, boses para umepal ng umepal, no? At binasa ko rin po kasi ang kanyang mandate sa Eastern Visayas siya, but suddenly po ang Pilipinas ang mandate. Wala gusto maging national ni Tingog Party List no? Di nila alam yung kaipalan din nila ang magpapahamak sa kanila para di sila iboto ng taong bayan, no? Tingnan ng kasunduan magkaroon ng financial mechanism para sa pagpapatayo o rehabilitasyon ng mga healthcare facilities. Wow naman, ba't magkakaroon kayo ng ganyang kasunduan? Bakit pera nyo ba ang gagamitin nyo, Tingog Party List, ha? Hindi naman, di ba? So anong kaipalan at kabalbalan yan, ha? Ang lakas talagang umepal ng mga to, no? Nakuha namin kopya nito, sinasabing DBP ang magpapautang ng pondo sa mga lokal na pamahalaan para Okay. makapagpatayo ng healthcare facility. Pag-aaral Di magkaroon na lang dapat ng collaboration ang DBP sa PhilHealth, di ba? Bakit kasama pa ang Tingog Party List dyan? Anong connect nila dyan? Di ba guys? Lakas umepal naman ng PhilHealth na gamitin ng DBP para bayaran ang hospital claims. So ang mandato ng PhilHealth na bayaran ng hospital claims ay parehas lang sa kasunduan na to. So bakit pa pala kailangan ng ganitong klaseng kasunduan, di ba? Tama. Anong connect? Let the DOH handle those healthcare facilities. Hindi yung gumagawa pa kayo ng ganitong kasunduan. Para ano? Para lang magbida-bida ang Tingog Party List. Di ba guys? Ano ba yun? Habang ang Tingog ang aalalay sa mga LGU na lalahok sa programa. Di LGUs na lang pala, saka DBP ang mag-usap para makahiram sila ng pera, di ba? Ba't kailangan pa ang Tingog Party List dyan, guys? Ano ba namang klaseng kapalan yan? Di ba? Ay, nako. Talaga naman. Palalawakin daw nito ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act. Ay, di na po kailangan ng tingog dyan. Malawak na po ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act na yan. Tama. Di na kailangan ng pal na partido dyan, promise. Nangangamba rin si Liachon na magamit ang pondo ng PhilHealth para rito.
Dahil sa kabalbalan na to, magagamit nga talaga ang pera ng PhilHealth niyan na nanggaling sa mga kinukontribute na mga members. Aba, dapat nyo munang i-inform ang mga members kung gusto ba naming ipagamit sa kabalbalan nyo ang pondong hinuhulog namin, or else, ibo-boycott na lang pala namin ang PhilHealth kung ganyan ang gagawin nyo. Di ba? Ito na naman ang PhilHealth, maggagamit ang pondo nila. Kanino ba talagang pondong gagamitin ito? Sabi ng PhilHealth, gagamitin lang ang pondo nila para bayaran ang mga reimbursements ng mga ipatatayong ospital. PhilHealth, anong pinagsasabi nyo? Anong reimbursement ng mga ipapatayong ospital, ha? Okay lang ba kayo, PhilHealth? Wala kayong pakialam dyan, ha? Hayaan yung DBP ang sumagot niyan, hindi kayo. Putya ba bayaran nyo yun? Di nyo naman pera ang bilyong-bilyong pondo na meron kayo. Galing po sa mga members nyo yan. Ha? Anong pinagsasabi nyo? Kung accredited na ang mga ito. Ang magiging role namin is babayadan namin yung mga health services na ipinoprovide ng mga facilities na yan to our members. O di ba? Yan lang ang role nyo, tama na yan. Huwag nyo nang dagdagan. Huwag nyo na hong gayahin ng tingog na ang lakas umepal kahit labas naman na sa mandato nila ang mga pinagagawa nila. Di ba? Ang papel lang naman daw ng Tingog, ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, ay tulungan ng mga LGU sa pag-aayos ng mga dokumento para makautang sa DBP. Ba't nyo pa kailangan tumulong mag-ayos ng mga dokumento para lang makautang sa DBP ang mga LGUs? Di ba dapat DBP na ang gagawa niyan? Bakit nandyan pa kayo? Di ba? Kung makautang daw kasi ang mga LGU, madaragdagan ng mga healthcare facilities sa probinsya at darami ang magkaka-access sa mga benepisyo ng PhilHealth. Tingnan nyo itong mga gago na to, no? Uutang ang LGU sa DBP para makapagpatayo ng mga healthcare facilities. Di LGU at DBP na lang pala talaga dapat ang mag-usap, di ba? Ba't kailangan pa ang tingog dyan? Anong connect nyo dyan? Di ba? Ba naman itong mga taon to, no? Gawa natin ng paraan, makahanap ng mga partners, kung convergence ng kaalaman, ng expertise, para matulungan ng mga LGUs na to. Diyos ko Lord naman. Anong tingin nyo sa mga LGUs walang utak na katulad nyo? Baka nga mas may utak pa ang mga nasa LGUs kumpara sa inyong mga nasa national eh. Tama. Di ba? Ang baba naman pala ng tingin mo sa mga LGUs para di malaman ang mga expertise sa pinagsasabi mo. No? Very funny. Giniit ni Asidre, hindi nila ito ginagawa para makakuha ng boto. Ay sus! Style nyo bulok. Siyempre, i-deny nyo ang motibo nyo Masisira ang plano nyong pag-epal kapag nalaman ng mga tao yung motibo nyong makakalap ng boto, di ba? Una, utang to. Kailan ba naging utang na loob ang isang utang na totoo? Wow. Mas nakakatawa pa mukha mo sa pinagsasabi mo, boss, ha? Kaya wag ka magpapatawa. Di ka nakakatawa, ha? So, I doubt that yung Dat. Mana rin ata kay Bak to LGU will be beholden to something that eventually they will have to pay for. Then itigil nyo ang panghihimasok nyo sa mga ganyang usapin, boss. Dahil wala kayong kinalaman sa mga ganyang usapin. Get the hell out of there, di ba? Ang lakas yung pala, no? Eto guys meron po akong ipapaliwanag sa bawat Filipino members ng PhilHealth na palagi po talagang sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth. At ang sobrang pondo na yan ay di po dapat ginagalaw yan sa kung ano-anong bagay lang. Okay? Gagalawin lang yan sa oras na kailanganin yan ng more than 62 million members na may more than 42 million dependents at may more than 108 million beneficiaries ng PhilHealth. Okay? So bakit hindi dapat i-zero ang budget ng PhilHealth? Dahil po sa Universal Healthcare Law na lahat daw po ng mga Filipino ay automatically mako-cover ng PhilHealth kahit hindi naman sila members o nagko-contribute sa PhilHealth. Okay ba? So sila po ang tinatawag na mga indirect members. So sa pondo po ng gobyerno kukunin ang perang pambayad sa hospital claims ng mga indirect members na to dahil sa Universal Healthcare Law. Kaya anong pinagsasabi ng administrasyon na to na may sobra-sobrang pondo ang PhilHealth? Kaya dapat lang i-zero budget sila for 2025. May utak ba kayo? Sa bagay, ang presidente natin walang utak eh. Ano pa bang ine-expect natin sa mga government officials and government employees na nasa ilalim niya, di ba? Mana-mana lang yan eh. Hawa-hawa lang.
Pucha, wala bang nakapunta sa perspektibo ng paliwanag ko sa lahat ng nasa gobyerno para ipagtanggol ang budget ng PhilHealth na hindi nila dapat i-zero budget ito? Pucha, anong klaseng mga opisyal pala to ng PhilHealth, di ba? Di nyo man lang na ipagtanggol ang budget ng ahensya nyo? Psst, Diyos ko po naman. Weak na rin ba? O mahihina na rin ba ang mga utak nyo katulad ng presidente natin? Ha? Kaya guys, nakakaawa ang Pilipinas eh. Kasi buong presidente. Kasi kung buong presidente, edi maahawa sa kabuuhan niya ang mga government officials and government employees. Kaya nagkakandaletse-letse ang Pilipinas eh, no? So anong sinasabi ng mga bobo sa gobyerno na di daw ginagawa ng PhilHealth ang trabaho nila ng maayos? Dahil daw sobra-sobra or may mga unused fund daw ang PhilHealth? So anong gusto nyo? Magkasakit lahat ng mga Pilipino para lang masabi nyong good job ang PhilHealth? Diba? Mga buong pucha. Kapag di po gumagalaw ang pondo ng PhilHealth, ibig sabihin lang nun, hindi ganun karami ang nagkakasakit na Pilipino. Okay? Kaya nga po simple lang ang mensahe ko sa mga nagsasabi na may unused fund daw or may sobra-sobrang pondo daw ang PhilHealth. Pucha ang bubunyong lahat. At ang payo ko sa inyo, ipagamot nyo na ang mga utak nyong lahat. Buong pucha. For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, mga kabayans.